Hindi lahat ng smartphone na lalabas ngayong 2026 ay kailangan mong bilhin agad. Pero may ilang models na napapansin ngayon dahil sa kakaibang features at specs na hindi madalas nakikita sa parehong segment. Kaya kung nagbabalak kang mag-upgrade ng phone sa mga susunod na buwan, baka gusto mo munang silipin ang mga devices na to. Tatlong smartphones ang pag-uusapan natin ngayon na inaabangan pa lang at posible pang makita sa market sa mga darating na buwan. Simulan natin sa isang model na madaling mapansin dahil sa camera at battery combination. Infinix Note 60 Ultra ang isa sa mga phones na napag-uusapan ngayon at isa sa pinaka napapansin agad dito ay ang design. Motorsport inspired ang itsura. May aluminum unibody build at isang uni-chassis camera module na protektado ng Gorilla Glass Victus. Sa camera module mismo makikita rin ang dot matrix display at ang tinatawag na floating taillight lighting effect na nagbibigay ng kakaibang visual elements sa likod ng phone. Bukod sa design, malakas din ang dating ng camera setup. Ang pinaka-standout na feature ay ang 200 megapixel main camera na gumagamit ng ISOCELL HPE sensor. May kasama ring 50 megapixel telephoto na may 3.5x optical zoom. Isa pang mapapansin ay ang battery capacity. May 7,000 mAh na sinamahan ng 100 watts wired charging at 50 watts wireless. Sa loob naman, naka-Dimensity 8400 processor na ipinares sa 12GB RAM at 256GB storage. Sunod naman ay ang isang device na malinaw na nakafocus sa gaming experience. Nubia Neo 5G GT ang isa sa mga smartphones na nakakakuha ng atensyon dahil sa gaming features nito. Isa sa pinaka-interesting na bahagi ng device ay ang built-in cooling fan. Kaya hindi lang software ang ginagamit para sa temperature control dahil may actual fan sa loob na tumutulong maglabas ng init habang naglalaro. At syempre dahil Neo, meron pa rin yung shoulder triggers na pwedeng gamitin bilang extra control sa gaming. Para sa performance, gumagamit ang device ng Dimensity 7400 processor. May kasama ring 6120 mAh at supported ng 80 watts wired charging. Ang huling device sa list ay isang smartphone na mas nakafocus sa camera experience. Tecno Camon 50 Ultra ang isa sa mga models na kilala sa photography-oriented approach. Ang main camera ay gumagamit ng 50 megapixel Sony LYT700C sensor na may optical image stabilization. May kasama ring 50 megapixel telephoto na may 3x optical zoom. Kompleto rin ang setup sa isang 8 megapixel ultra wide para sa wider shots. Isa sa pinaka-interesting na feature ng Camon 50 Ultra ay ang kakayahan nitong mag-record ng 4K video hindi lang sa main camera kundi pati sa telephoto at selfie camera. May support na rin ng 4K HDR recording na nagbibigay ng mas balance na kulay at exposure sa video. Sa performance side, gumagamit ang model ng Dimensity 7400 processor. Kaya kung titingnan mo ang tatlong smartphones na to, makikita na iba-iba ang focus ng bawat brand. Infinix Note 60 Ultra ay nakafocus sa malaking camera resolution at malaking battery capacity. Yung Nubia Neo 5G GT naman ay malinaw na nakadesign para sa gaming users. Tecno Camon 50 Ultra ay naka-target sa mahihilig sa photography at video recording. Sa ngayon, wala pang official availability sa Pilipinas para sa mga models na to, kaya kailangan pa silang abangan sa mga susunod na buwan. Pero kung nag-iisip ka ng mag-upgrade ng smartphone ngayong 2026, magandang idea na bantayan kung kailan lalabas ang devices na to sa local market. Ngayon, gusto kong malaman ang opinion mo sa tatlong phones na nabanggit natin, alin ang pinaka-interesting para sa'yo. At kung gusto mo pa ng maraming updates tungkol sa upcoming smartphones at bagong gadgets, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para hindi mo ma-miss ang mga susunod nating videos.